letting her feel every movement of his kisses. Dahan-dahan ay iniga niya to sa kama nang hindi pinuputol ang halik. Nang maihiga niya to ay siya namang pagpapagapang niya ng kamay sa loob ng damit nito papunta sa likod nito para alisin ang hook ng bra nito. Nang magawa ay marahan niya itong hinila, sabay taas niya ng damit nito. Sinakop ng malalaki niyang mga kamay ang malulusog nitong dibdib at marahang minasahe. Nang maramdaman niya ang reaksyon ng katawan ng babae, ay unti-unti niyang ibinaba ang mga halik niya sa leeg nito, hanggang sa umabot siya sa tapat ng dibdib nito. Hindi napigilan ni Christine ang mapasinghap, nang maramdaman ang paglamon ng lalaki sa dibdib niya, habang ang isang kamay ay minamasahe ang kabila. Hindi niya mapigilang mapadaing dahil sa init. Ilang beses niyang naranasan to pero hindi pa rin niya maikakailang. Ito ang pinakagusto niya sa lahat ng ginagawa nito sa kanya. It's making her lose all her reasons. Daman niyang unti-unting pagbigat ng paghinga niya dahil sa apoy na tumutupok sa kaloob-looban niya. She can feel it spreading like a wildfire as Uriel aggressively sucked the tip of her breast. Halos mabaliw siya at napapakapit na siya sa buhok nito para mas maisubsob pa ang mukha nito sa dibdib niya. She wants more. She wants to feel more. At mukhang napansin naman to ng lalaki. Dahil naramdaman niya ang pagpapagapang nito ng kamay nito papunta sa sentro niya. Hindi niya alam kung saan siya mag-focus. Both parts are being pleasured all at once. Ibinukas niya ang mga hita para hindi na mahirapan pa ang lalaki. Napapikit si Christine at napadiing. Hindi niya malaman ang gagawin. Uriel didn't waste any time and spread her leg wide open. Napamura na lang si Christine sa isipan niya. Uriel was freaking hot. Kitang-kita niya kung ano ang ginagawa nito. At hindi niya mapigilan ang sunod-sunod na paglabas ng mga daing sa kanyang labi. Naninigas ang mga hita niya dahil sa sarap ng nararamdaman. Ramdam niya ang pagbabaga ng kanyang katawan, ang pagnipis ng hangin na pumapasok sa baga niya dahil sa walang humpay na pag-ungol niya. Hindi niya napigilan ang sarili at kinapitan na niya ang buhok ng lalaki at sinabunutan to para mas maisubsub pa to sa sentro niya. Napahiyaw na lang siya nang tuluyan niyang marating ang rurok ng sarap. Pagkatapos noon ay muling umakyat ang mga halik nito papunta sa kanyang dibdib, hanggang sa kanyang tenga. Why did you come so soon? Mapang-akit itong bulong bago dinilaan ang tenga niya. I have to punish you for that. Dagdag nito bago bumangon, sabay hawak sa magkabilang hita niya. Hindi pa siya nakakapagsalita ng maayos dahil inuuna pa niyang ibalik sa dati ang paghinga niya. I can't wait anymore, Christine. Gustong-gusto na kitang angkinin. Sagot nito sabay sukbit ng magkabila ng hita sa balikat nito, sabay posisyon. Napahiyaw na lang siya sa biglaan nitong pag-angkin sa kanya. Napakapit na lang din siya sa bedsheet, sabay kagat ng labi. Ramdam niya ang bawat ulos ng lalaki sa kaloob-looban niya. Napapahiyaw siya sa tuwing isinasagad nito ng husto ang pag-angkin sa kanya. Maya-maya pa ay ibinaba ng lalaki ang mga hita niya at patagilid siyang pinahiga. Pagkatapos noon ay iniangat nito ang isang hita niya, sabay muli siyang inangkin. Napuno ng halinghing ni Christine ang kwarto. Napapatirik na ang mga mata niya sa tuwing inaangkin siya ng lubos ni Riela. Napapahiyaw si Christine sa ginagawa ng lalaki. Masakit at mahapdi, pero hindi niya maitatangging mas nagingibabaw ang uhaw niya. Napuno ng mga ungol at mura nila ang 4 na sulok ng kwarto. Mga mararahas na pagbuga nila ng hangin habang sinasabayan ang pag-indayog ng isa't isa. At mas umingay pa ang paligid dahil sa malulutong na tunog na gawa ng pagbabanggaan ng katawan nila. Nangingintab na ang katawan nilang dalawa sa pawis.
Kapwa hingal na hingal habang dahan-dahang nararating ang alapaap ng sarap. Fuck! Malutong na sambit pa ni Uriel nang maramdaman niyang malapit na siya. Binitawan niya ang babae at gigil na kumapit sa balakang nito. Todo hiyaw naman si Christine ng pabilis na pabilis ang ginagawa ni Uriel. Ramdam niya rin na malapit na siya, na malapit niya nang marating ang rurok sa pangalawang pagkakataon. At ilang saglit pa nga, ay kumawala na ang malakas nilang daing kasabay ng pag-abot nila sa sukdulan. Napawag na lang ang bibig ni Christine, sabay mura sa hangin. Sabi ng habat, mapapalaban talaga siya. Billionaires Instant Bride, Part 58. Mahigpit na nakakapit si Christine sa headboard ng kama upang pigilan ang sarili niyang sumubsob dahil sa lakas ng ginagawa sa kanya ni Uriel. Halos mayanig ang pagkatao niya sa bawat ulos na pinapakawalan nito. Slower please. Pakiusap niya dahil tingin niya ay mawawalan siya ng ulirat sa ginagawa ng lalaki. Ramdam na ramdam niya ang gigil sa bawat pagbangga ng katawan nito sa likuran niya. Ngunit tila walang narinig ang lalaki. Uriel continued to pound her as hard as he could. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang paggapang ng isang kamay ng lalaki papunta sa kanyang hinaharap. Hindi niya tuloy alam kung saan niya itutuon ang atensyon. She's lost completely. Lost in pleasure. At kahit 2 beses niyang narating ang rurok ng sarap, ay tingin niya'y muli niya itong mararating sa 3 pagkakataon. Palakas na ng palakas ang daing niya. Her moans are blending with the rhythm of their bodies. Bawat ulos ni Uriel ay siyang paghiyaw niya sa sarap. Damn, Christine. Wika ni Uriel. Gigil na gigil ang lalaki bago siya nito hinila padikit sa katawan nito. At dahil wala siyang makapitan, ay patalikod niyang ibinulupot ang mga braso niya sa leeg ng lalaki habang sinasalubong to. Malutong na napamura si Christine sa isipan niya dahil sa ginagawa ni Uriel. Ramdam niya ang pag-urong ng sarap na nadarama. Maya-maya pa ay kapwa hingal na hingal silang dalawa. Kapwa naghahabol ng hangin habang nirarating ang sarap ng alapaap. Napahiyaw na rin si Christine at napayakap muli sa leeg ng lalaki, kasabay ng panginginig ng buong katawan niya. Ramdam niya ang pagtakas ng bawat patak ng kanyang lakas sa kanyang katawan, habang pinupuno ni Uriel ang kaloob-looban niya. Uriel was neither a saint nor an angel. Yet, he was able to take her to his heaven not just once, but 3 times in a row. And she's already exhausted. She has drained even the tiniest drop of strength inside her. Gusto na niyang magpahinga. Gusto na niyang damhin ang lambot ng kama at unan. Gusto na niyang lokobin siya ng antok. Dahan-dahang lumuwag ang kanyang kapit dito. Please, sa susunod naman ang iba pang rounds, namamaos niyang pakiusap sa lalaki bago niya to tiningnan sa mata, sabay dikit ang noo niya sa noo nito. I don't think I can handle another round. Pagtatapat niya, I might actually collapse. So please, next time na yung iba. She waited for his response. Tanging ang mararahas na pagbugalang ng hangin ang narinig niya mula rito. Magsasalita na sana siya nang tuluyan tong sumagot. Okay, pabulong na sabi nito bago siya nito dahan-dahang binaba at pinatayo ng maayos. That's a promise. Sambit ito bago siya hinilikan sa kanyang noo. Make sure to fulfill it, or else I'll have you double it. Pagbabanta nito bago siya muling dinampian ng halik sa noo. Yes, I promise. Pangako niya bago pinag-cruise ang mga binti. Let's take a bath together. You wash my body, I'll wash yours. Dagdag nito bago siya dinala sa banyo.
Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Christine. Nang tuluyan siyang makahiga sa kama. 11:00 pa lang ng gabi pero pakiramdam niya ay puyat na siya. Pagod na pagod ang katawan niya dahil sa ginawa nila ni Uriel. And speaking of the hoary devil, tulog na to at dinig na dinig niya ang paghilik nito. Hindi na to nagbihis pa. He is lap naked. Pinatuyo lang nito ang buhok at pagkatapos ay itinapon na ang sarili sa kama. Minuto lang ang diferensya ng pagkakatuyo ng buhok nila. Ganun kabilis nakatulog ang hinayupak. Hindi tuloy mapigilan ni Christine ang mapairap. Dahil dapat nga, siya tong humihirik na ngayon dahil sa labis na pagod. Yet here she is, looking at Uriel's peaceful face. She is exhausted yet her body doesn't want to sleep just yet. Maging isip niya ay ayaw siyang patulugin dahil sa mga bagay-bagay na naiisip niya habang pinagmamasdan ng mukha ng lalaki. Habang binabalikan ang mga bagay na nagawa nila na nangyari sa kanila. Ayaw niyang mag-assume pero hindi niya mapigilang mapaisip kung ano nga ba talaga sila. She wants to know their real score. But at the same time, she's afraid she might just get herself dismayed. At habang nakatitig siya sa mapayapang mukha ng lalaki, ay dahan-dahan na siyang dinalaw ng antok hanggang sa tuluyang hilahin nito ang kanyang kamalayan sa isang madilim na lugar. She then found herself standing on a void. Wala siyang kahit na anong makita, marinig at maramdaman. Kahit katawan niya ay hindi niya maramdaman. Maging ang boses niya ay hindi niya marinig. Na hindi nga siya sigurado kung may lumalabas ba sa bibig niya. She feels like she's just a consciousness drifting through the void. Hanggang sa matapos ang ilang minuto ay nakakita siya ng liwanag. Dahan-dahan niya itong sinundan hanggang sa tuluyang mabalot ng nakakasilaw na liwanag ang madilim na paligid. Napapikit siya dahil sa tinding ng liwanag na tumatama sa mata niya. At sa pagmulat ng kanyang mga mata, ay bumungad sa kanya ang isang malawak na hardin ng mga puting rosas. Hindi niya alam kung anong ginagawa niya roon, pero natagpuan niya ang sarili na inaabot yun. At nang makita niya ang kamay niya, ay natigilan siya. Ilang beses pa siyang napakurap habang nakatingin doon. Her hands are way too small than the last time she remembers, as if they were hands of a kid. Dahil doon ay sinimulan niyang kapain ang mukha niya. Maliit din to. Everything in her has shrunk. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, but amidst the confusion, she still found herself extending her hands to reach the white roses. At ang mahawakan niya yun at mapitas ay bigla siyang natigilang muli. Pero sa pagkakataong to ay hindi na dahil sa pagtataka, kundi dahil sa labis-labis sa sakit na nararamdaman niya sa ulo niya. She started screaming in pain, holding her head. Hindi niya alam kung saang parte siya hawak. Napaupo na lang siya sa lupa habang patuloy sa pagsigaw. Napapayak na siya sa labis sa sakit ng ulo niya. Parang binibiyak, parang pinupukpok, parang paulit-ulit na sinasaksak ng matulis na bagay. Mariin siyang napapigit at pilit na tinumbo kung saan nagmumula ang sakit na nadarama. Pero sa pagsara ng kanyang mga mata ay isang boses ang umalingaw-ngaw sa isip niya. Christine! Hey, Christine! Pamilyar ang boses na yun, kaya iminulat niya ang kanyang mga mata. At ang unang bumungad sa kanya ay ang nag-aalang mukha ni Uriel. Inilibot pa niya ang paningin sa paligid para siguraduhin kung nasaan siya. She is in his room, on the bed, lying next to him. Anong nangyari? Tanong sa kanya ng lalaki. You were screaming so hard, as if you were in a deep pain. Sambit nito. Did you have a nightmare? Sunod-sunod nitong sabi. Panaginip. Bulalas niya pero napahawak na lang siya sa pisngi niya nang maramdaman niyang may kung anong gumulong dito. Nang kapain niya to ay mas lalo siyang nagtaka nang mapansing luha iyon. And it's pouring non-stop. She's crying for no reason at all. Bakit ako umiiyak? You probably had a nightmare. Sagot sa kanya ni Uriel bago siya nito hinila palapit dito at niyakap ng maigpit. Don't worry. I'm here. I'll keep you safe so you can go back to sleep now.
Bulong nito sa kanya. At dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ay pinili na lang niyang ipikit ang mga mata. Pero hindi pa rin siya mapakali dahil binabagabag pa rin siya ng nangyari sa kanya. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lang ang naging reaksyon ng katawan niya. Pakiramdam niya ay may mas malalim na dahilan kung bakit bigla na lang siyang naluha ng gano'n. Pero kung meron man, ano naman to?